Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang muli pong binalikan ng Itbulaga na 10 years anniversary na po ngayong buwan. Walang iba kundi po ang pagkahulog ni Jose Manalo dito po sa Estero. So habang naka-break or commercial break po ng programang Itbulaga mga kadabarkads, isa po ito sa binalik ng TBJ. Yung nangyari po kay Jose Manalo na talaga naman pong 10 years na po ngayong buwan. And until now, hindi pa rin po yan nakakalimutan ng mga dabarkads natin. Sabi nga nila, recreate daw ito ni Jose Manalo. Samantalang present din po mga kadabarkads sa programang Itbulaga ang ilan sa mga singing queens natin. Andyan po si SQ KZ, SQ Zam, and SQ Jin. So wala po si SQ Eunice and si SQ Anperer. Marahil busy po sila mga kadabarkads sa ibang commitment nila sa labas po ng Itbulaga. Samantalang isang Itbulaga host naman po mga kadabarkads ang pansamantalang nagpaalam at lumabas po muna ng bansa. Walang iba kundi po si Atasha Mulak na kung saan ay nasa London po ngayon. Nagbahagi po si Atasha kahapon ng ilang picture kuha po dito sa London na talaga namang makikita natin dito na nag-e-enjoy po siya kasama po ang ilan sa kanyang mga kaibigan. So kahit hindi natin madalas nakikita at nakakasama sa programang Itbulaga si Atasha Mulak, still parte pa rin po siya ng TBJ Production. At masaya po tayo sa mga achievement ni Atasha sa labas po ng programang Itbulaga. Samantalang next topic naman, talakayin at pag-usapan din natin ang tungkol naman dito sa upcoming concert ni Jerome Ibardome by September. So pinakita po ni Ma'am Christina Ignacio or producer po ng naturang concert kung gaano po kalaki ang venue ng pagdadausan po ng concert ni Jerome by September. Sobrang laki po mga kadabarkads. Ayan po, siguro kakasya ang 300 to 500 katao po dito sa sobrang laki. Sabi nga dito, kita-kits dito sa September, wala pa man ding tickets ay marami na ang nagpa-reserve. Ang tanong, sino o sino-sino ang mga kasama ng ating magnetic icon sa susunod niyang concert na to? So hopefully ay kasama po si Roel Carino mga kadabarkads at ang ilang mga clones na naging kasama or naging parte po ng journey ni Jerome Ibardome. So for sure, pasabog po ito mga kadabarkads. Samantalang kanina buong akala po talaga ng mga dabarkads natin at televiewers, wala po itong si Raiza Madison. Pero siya po pala inilagay sa sugod bahay mga kapatid. Umaasa nga po ang ilang dabarkads na biglang susulpot si Bimbi dito po sa studio po ng Itbulaga kasi si Raiza May daw ay nasa sugod bahay. Pero hanggang matapos mga kadabarkads, wala pong Bimbi na lumabas sa programang Itbulaga. So ano ba ang dahilan? Bakit wala si Bimbi ngayong araw po ng Miyerkules na kung saan ay live na live po ang Itbulaga? So napag-alaman po natin mga kadabarkads na kaya wala po pala itong si Bimbi sa programa pong Itbulaga. Siya po at ang kanyang pamilya po ay nagkaroon po ng gathering sa Manila Memorial Park, Parañaque. Ito po ay para i-honor ang life and legacy of former President Benigno Simeon Noynoy S. Aquino the third on his 5th death anniversary. So every June 24 mga kadabarkads ay nagkakaroon nga po sila ng gathering dito po yan sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Samantalang may statement din po mga kadabarkads si Chris Aquino para po kay Bimbi at sa programang Itbulaga. Ayun nga po dito, Bim and I had to go very early. We were in Manila Memorial at 6:30 a.m. Sun exposure is a major trigger for a lupus player. I promise to stay true to all of you from being strong and so close to my goal.
During Bim's birthday in April, I started feeling the full force of post-COVID fatigue syndrome around the end of May, and our weird weather has made me suffer from the worst rheumatoid arthritis player. My right knee is so swollen and my many bone protrusions, but I keep my word despite going through the worst body pain. Thank you for encouraging comments about Beam's hosting on Eat Bulaga. He's natural because from the time he was born, laking studio na siya and he's done major endorsements from the time he was 4 months old and has been my co-host for the summer episode of Chris TV. Thank you for praising him for being humble and marunong makisama. Tito Noy was a great example. Happy fifth birthday in heaven, Noy, Kuya Josh, Bim, and I love you. So na-appreciate po ni Ma'am Chris Aquino mga Kadaber Cats yung pagpuri nyo po and paghanga sa hosting nito nga si Vimby. Kasi laking studio nga naman po ito nga si Vimby kaya naman hindi na po mahirap sa kanya ang pag-hosting lalo na po dito sa programang Itbulaga kasi syempre ipaparamdam po ng Itbulaga family na hindi po si Bimby iba. So yan po yung isang naging malaking revelation po ni Miss Chris Aquino para po yan kay Bimby at sa programang Itbulaga. And syempre, kay Raisa May Dizon na din. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging statement po ng handler po ni Bimby na si Jack Salvador. Ayon nga po mga Kadaber Cads, sa naging statement po ni Jack Salvador patungkol nga po dito kay Bimby and kay Miles Ocampo na kung saan ay nagkabanding sila. Sabi dito to more kwentuhan and moments together. Thank you for the ramen night, the loves, and most especially, your time. We love you, Miles Ocampo. So hindi na po talaga iba mga Kadaber Cats si Bimby sa mga Itbulaga hosts katulad po ni Miles na talaga namang hinatid pa po at sinamahan si Bimby para po ito ay makauwi ng safe sa kanyang tahanan. And alam nyo ba, nakuha po talaga yung puso ng mga televiewers nitong si Bimby sa pag-host sa programang Itbulaga. Ayon pa nga sa isang statement na lumabas, Bimby Aquino Yap wins heart as guest co-host on Itbulaga. Netizens couldn't help but react after Bimby Aquino Yap appeared as a guest co-host on today's episode of Eat Bulaga. Viewers quickly noticed his confidence on stage, natural presence, and improved hosting skills, which sparked a wave of positive reactions online. Many fans expressed admiration and excitement over his experience or appearance, noting how he carried himself with ease alongside the host. As the son of Chris Aquino and James Yap, Bimby's guest hint also fueled discussions about his possible future in the entertainment industry. So malaki po talaga ang chance sa mga Kadaber Cads na maganda ang maging future nito nga si Bimby sa hosting po sa entertainment industry and also malakas po ang appeal niya sa mga viewers mga Kadaber Cads. Kaya hopefully mapapayag po ng TVJ management si Bimby na mapapirma po nila ito ng kontrata. Samantalang Raisa May gamit na gamit po ng katapatang programa walang iba kundi po ang It's Showtime. Bukod pa po ito mga Kadaber Cads kay Lotus Pit. Meron ulit kasi tayong nakita na isang kaganapan which is pinost noong June 14. So pag may nakikita po silang kaitsura daw ni Raisa May, tinatawag po nilang Raisa May talaga. Bakit daw nandito daw po si Raisa May sa It's Showtime? Ayun nga dito, bagong guesting ba to? Bakit nandito si Raisa May? So grabe naman sila kay Raisa mga Kadaber Cads, diba? So gamit na gamit po si Raisa May Dizon since siya nga po ang pinag-uusapan at viral sa lahat ng social media platforms. Kaya naman po nakikisakay at nakikisabay ang katapatan po na programa. So ganyan po talaga makipaglaro dito po sa entertainment industry. So kayo ba mga Kadaber Cads, anong masasabi nyo dyan? Please comment down below.